Anong province na yung naikot mo sa Pilipinas? Nag-start po ang biyahe ko noong 2023, January 5. Nalipot ko po ang 40 provinces po. 40 At itong Pampanga po ay pang 26 po ito ng probinsya. So, welcome sa ating video ngayong araw, no? Nandito pala yung kasama natin, ayan yung mga nakakilala, no? Sikad Pilipinas, no? Kung napanood niyo na sa social media, no? Sir, yung Sikad means anong ibig sabihin? Sa atin po dito sa Pilipinas, yan po ay kilala bilang pedicab. Padjak po na ginagamit pang business or pang pedicab, pamasada ng ating mga kababayang naghahanap buhay po. Pero sa akin po medyo malalim po siya ng ibig sabihin kasi sa akin paglilibot sa Pilipinas. Meron po siyang kasabihan na strong, intelligent, knowledge, action, and dedication po. Kaya nabuo po yung Sikad. So Sikad po, pedicab po yan na may sidecar. Nakakatama na puso, kinakabog yung puso ko sa narinig ko, no? Strong, intelligent, knowledge, and dedication. Action and dedication. Wow, napakaganda pakinggan, no? And si Sir ay from? Don Carlos Bukidnon po. Bukidnon. Wow. So doon ka nakilala, sir, no? From Bukidnon. Yes po. Pedicab ka papunta ng Manila. For how many days? 69 days po yun noong 2022. Nung una ko pong punta kay Rafi Tulfo po. Yung nag-bike po ako na may sidecar. 69 bike days. with sidecar po. Nakabike. From Bukidnon to Manila. Okay. Yung mga naikot mo na, brother, ilang bayan na ang naikot mo dito sa ano? Bayan ba? Tama ba? Province po. Province. Ilang province na yung naikot mo dito sa Pilipinas? Nag-start po ang biyahe ko noong 2023, January 5. Nalipot ko po ang 40 provinces po. 40 provinces. At itong Pampanga po ay pang 26 po ito ng probinsya. So pangalawang punta mo ngayon dito, no? Pangalawang punta po. So ano yung mga 40 provinces na yan? 40 provinces from Bukidnon. Una ko tinumbok, Tawi-Tawi. Yan po yung pinakamalayo sa Mindanao. At pangalawa po, Palawan. Then ang pinakadulo ng Pilipinas dito sa Apari, Pantana. Apari at sa Santa Ana. Then itong Pampanga, napuntahan ko rin po ito. Then Zambales, ang Bataan, Zambales. Then Pangasinan, Tarlac, Benguet, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, then Apayao, Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, din bumalik ng Maynila. Then the rest, doon na sa Mindanao at Western Visayas. Napakalupit pumadyak nito. Salute! Napakalupit pumadyak. And ang lakas ng tuhod. So total ilang ano na yun? Ilang 40 po. 40 provinces. 40 provinces. Wow. So hindi lang to buwan. 2 years and 5 months po. 2 years and 5 months. 2 taon at 5 buwan po. So natutulog ka lang doon sa pedicab mo? Noong hindi pa po gaano kabigat yung karga ko, sa loob mismo ng pedicab ako natutulog. Ano yung mga naging laman ng pedicab mo? Mga damit, mga pinagpalitang gulong, mga ekstrang gulong, mga exterior, mga rim, mga sira, ibang mga metal accessories. Ito ba, sir, yung nagsimula ka ng gantong pag-ikot sa Pilipinas na gamit yung pedicab mo? Ano ba yung advocacy ni Sikad Pilipinas? Nagsimula po ang Sikad Pilipinas noong 2022 dahil po sa experience ng isa kong lola na nagpalaki sa akin. Naging victim po siya ng elder abuse, abandonment, and neglect. So doon po namulat yung aking kaisipan na why not I try na maglapit sa mga opisyal ng ating pamahalaan para humingi ng saklolo na mabigyan naman ng parang paalala o mabigyan ng komento yung mga anak na dapat hindi nila inaabuso yung matanda. So doon po nag-umpisa yung aking paglalakbay at doon din po nabuo yung aking advokasya na suportahan po yung pagpapasa ng batas na maglalayong proteksyonan ng ating lolo at lola laban sa pang-abuso. Napakaganda niya, no? Talagang mahal na mahal yung lolo, no? Yung mga lolo-lola natin, no? So ito hindi lang basta pumadyak papunta ng Manila, pero dahil may layunin talaga. May layunin talaga. Sir, ano yung mga aabangan ng ating mga followers kay Sikad Pilipinas? Ayun, sa paglilibot natin sa buong Pilipinas sa 2 taon at 5 buwan, ang ating pedicab ay simbolismo din po siya ng hindi lang sa isang advokasya na aking nilaan, kung hindi ito po, simbolo din po ng ating pagiging isang negosyante. Kasi yung iba, nahihirapan na talaga dahil mahal ang mga pwesto. Tama, no? So, yung iba, nag-iisip kung paano makagawa ng very unique type of business na kahit sa harap lang ng paaralan, harap ng munisipyo, harap ng barangay, at gilid ng mga bus terminal crossing or bus stop, makapag-display sila ng kanilang mga businesses na naiisip. Lalo-lalo na itong mga kape, balot,
parisan, Street street foods, marami pang iba. Aside dyan, may mga ice cream pa nga eh. Kaya ito lang po yung aking masasabi. Kung natapos man natin ang paglilibot sa buong Pilipinas sa loob ng 2 taon at 5 buwan, abangan po natin. Meron pong mag-iikot sa Pilipinas na hindi po na natin ito imamaneho. Iikot po ito sa buong Pilipinas para manghikayat ng mga negosyanteng mag-invest o gustong magkaroon ng pedicab na pwede nilang ilagay sa barangay, paaralan, saan man na bahagi na maraming tao, crowded area. Sa pagkakalam ko, marami ding tao itong plaza eh. Oo. Marami ding mga nagdi-display niyan ng pedicab. Kaya eto, ang tanong nila, saan ba makabili ng pedicab? Kaya abangan nyo yan mga katunay dahil nalalapit na ang pag-announce natin yan. Abangan sa page na ito. So, ibig sabihin, yung negosyo na i-open natin na to, i-open mo na to, yung mga gusto magnegosyo pero sa maliit na halaga lang. Yes po, sa maliit na halaga. Napakaganda. Sige, sige. Sa mga gustong yung abangan, yung mga nag-aabang ng proyektong ito, i-follow nyo tong page na to. Ayan. Ipa-flash namin dito. No? Yung nasa baba. Page ni Sir Sikad and yung page namin. This is collaboration, no? Maybe soon and hopefully Abangan. abangan. So yun lang. Maraming salamat. Have a good day and God bless everyone.